Magandang araw po sa inyo lahat. Another day, another property ulit. At another, ito naman po ay house and lot. Sa likod po niya ay pwede mong gawing farm. So, house and lot itong property na titignan po natin ngayon. At ito po ay nakalong highway. Ito po yung way na papunta po sa town proper, sa Pangasinan. Ito po ay Pangasinan Nueva Ecija Road. At ito naman po yung way na papunta po ng Gimba, papunta ng Cabanatuan, at papunta rin po ng Maynila. So, papunta rin po ng T-Plex. Pwede pong mag-exit po sa Pura, at pwede rin naman po dito mag-exit sa may Anao, T-Plex. So, ito na po yung property. Ayan po. House and lot. At kinausap ko po kanina sila nanay at si tatay, yung may-ari po ng property nito. Buti na lang at naabutan po namin sila. At ito nga po ay ang sukat po nito ay yung kabuuang sukat po pala. Ang kabuuang sukat po ay 3,117 square meter. Ipapakita ko po mamaya. Panoorin niyo po yung kasi ipapakita ko po sa video yung titulo po nito at yung plano, at i-explain ko na rin po sa inyo kung ano yung status nung property na to sa kanyang mga dokumento. Pero ito po ay clean title dahil buhay pa naman po sila nakapangalan sa title, no extrajudicial. Kaya yun po yung kinagandahan po nun. So, simula po rin sa pader na ito, diretso po yan. At hanggang dun po, sa may pader po doon, sa motor po ni Boss Alistair. Yan, so, pasukin po natin itong property na ito, at para ma-explain ko po sa inyo ng maayos ang property na ito. So, ito nga po ay 3,100 plus po ang kanyang kabuuang sukat. Pero dito nga po i-explain ko po. Kung nakikita nyo po itong bahod na ito, yan na po yung boundary. Kasi yung part po na yan ay kalsada po pala yan. Siguro right of way po ng mga may bahay po dyan sa likod. Pero kasama po sa property po yan. At yun nga po, kailangan po daw po nilang ipa-relocate po ulit. Dahil ito pa na-relocate na po kasi ito. So andun po yung mohon sa part na yan. Pero kailangan po matanggal po ito doon sa titulo at sa yun nga po sa sukat ng titulo. So ang estimate po nila nanay at ni tatay, ang natitira nilang sukat ng kanilang property ay nasa mga 3,000 square meter na lang po, more or less. So wala po silang idea. So ipapa-actual na lang daw po nila siguro sa geodetic or ipapa-resorbe nila ulit para malaman yung eksaktong area na natitira sa property po na ito. So kung makikita nyo po dito ay maluwang yung space po niya dito sa harap, dahil ang sabi sa akin ni nanay at si tatay kanina, yung may-ari po sa property na ito, kaya po sila inusog yung bahay. Kung nakikita nyo ay maluwang yung kanyang maluwang yung kanyang space. Ito po ay meron po silang purpose na kung sinong makibili, baka yun nga po, baka gusto nyo mag-business, kaya po sila ng space para sa commercial purposes. So maluwang yung frontage po niya. So estimate ko na sa mga nasa mga 30 meters po siguro, o 30 to 40 meters po yung estimate ko po yung kanyang entrada. Estimate lang naman po yun. So, pero ipapakita ko po sa inyo mamaya yung plano at mga distansya ng bawat mohon. Yun po. So ito po yung bahay, bungalow type. Meron po itong 4 na kwarto. At ito nga po ay ito yung kanilang garage. Nandito po yung sakyan nila. So papasukin natin itong bahay para may pakita ko yung loob. So sa labas naka-spandrel na, naka-sliding window, at yung bubong po niya ay naka yung tawag dyan sa mga po dyan, kung ano yung tawag dyan, by comment na lang. So bungalow type. At ito po yung kanyang garahe. So sa kanyang garahe po meron pong pintuan dyan na papasok, at ito naman po yung pinaka main door po ng bahay po. So pasukin po natin yung loob tayo para may pakita ko sa inyo. So tingnan nyo po, may mga tanim si nanay dito ng mga halaman. Plantitas. Ayan, plantitas. So yun tay, kasama kaya sa bentahan yan? Ay, kasama na nay, tay? Ay, kasama na yung mga halaman niya. Okay. So pasukin na lang po natin. Nakasarado tay?
Ay, bubuksan niya po. Sige po. So, ito po yung pinaka main door ng kanilang bahay. So, ang ganda ng bahay at iba yung design. Parang nasa US type yung design po niya. So, ito po, pasukin po natin. At dito nga po sa unang sa pagpasok nyo pa lang, andito po yung kanilang sala. Ayan po. So, sabihin ko po sa inyo, may mga ibang gamit nakasama na po sa bentahan, pero yung ibang gamit po ay kukunin po nila. So pag-uusapan nyo na lang po kung ano yung mga gamit po na yun na kukunin at may iwan dito sa bahay. Okay, so dito po sa kanyang side, dito po ay andito po yung kanyang bar na ayan po, yung mga alak po nila. So mini bar, ano po dyan. So at dito rin po, ito nga po yung mga dokumento. I-explain ko na lang po sa inyo itong dokumento po na pinakita po sa amin. So, naka-electronic title na po yung kanilang titulo. Ayan po. Naka-electronic title na po siya. At, ayan po, Carino family. So, buhay pa po sila, mag-asawa. Kaya sila po ang pipirma sa deed of sale kung sakaling kayo po ang makabili sa property nito. So, sa kanyang likod naman po, andito po yung description ng titulo. Kung ano yung mga sukat, kung ano yung mga boundaries po niya dito, kung ilang metro yung bawat pagitan ng muhon na nakalagay po. So 3,137 square meter po yung kabuuang sukat na nakalagay po dito sa titulo. Pero yun nga po ang sabi ko ay nabawasan po dahil po sa right of way na binigay po nila. Ayan. So kitang-kita po dito sa bandang ibang page po niya, sa page 3. Ayan po, meron pong annotation. Pero ito po ay sa land bank. Pero ito po ay hindi po nila naipabura. So meron naman po daw silang certificate of full payment na galing sa land bank dahil ang titulo po nila ay galing po sa emancipation patent na kinonvert into TCT Torrens private title po. So meron po silang tawag nga po doon yung certificate of full payment para makansila at mabura yung annotation po na iyon. So ito po yung kanilang plano naman po. Ayan. So ito po yung plano po nila. Ayan po. Ang kanilang geodetic ay si Cesar C. Carino. Ay hindi, si Orlando C. Tabihe. Ayan, ang father ng aking classmate. So ayan po ang mag-asawa, may-ari po si Cesar C. Carino at si Francisca Carino. So, ito po ay, ito nga po, ang kanilang plano. Ayan. So, dito po sa plano kasi, ipapakita ko po sa inyo. Dito po kasi yung part ng kalsada, yung right of way, dyan sa part na yan, sa may south part. So, andyan po yung right of way na binigay po nila para sa ibang mga tao sa likod. So, ito po yung kanyang provincial road o national highway. Ayan po, yung saan ako nag-start mag-vlog kanina. Okay, so, na-explain ko na po sa inyo yung kanyang dokumento at ipapakita ko naman sa inyo itong loob ng bahay. So, dito yung kanyang, yun nga po yung bar at ito po yung kanyang dining area tsaka kitchen. So, dalawa yung kanilang kitchen tsaka dining area. So, i-explain ko po yun mamaya sa inyo. At unahin ko po dito sa kanilang mga kwarto naman po. So, ito yung kanyang sala. Sa taas po ay yung mga kwarto. So, may 3 kwarto po dito. Ito po yung mga kwarto po nila. Okay, so ito yung unang kwarto na ipapakita ko sa inyo. Lahat po ng mga kwarto po nila ay may mga sariling CR na po. Kaya hindi na tayo pupunta sa labas. Kasi may mga CR naman po sa labas. So, ito po. Ayan. Ito po yung unang kwarto. Ayan po, may TV. Pero yung TV hindi daw po kasama sa bentahan. So, may ibang mga kasama lang po sa bentahan. So, ipapakita ko itong CR po nila. Ayan, ito yung CR. Ayan po, ang ganda. Yan, pagka on mo nung CR, ayan po, meron na rin, sumasabay na rin na nag-open yung exhaust fan. Ayan. So, ito yung kanilang shower. Ayan po. Okay, so maganda. Ganda ng bahay, tsaka yung mga kwarto niya. Nakabubida na rin. At ayun na, naka-sliding window. Ayan po. So, may cabinet dito. Kaya hindi ko po alam kung kasama sa bentahan yan. Yun nga po sabi ko, yung mga ibang gamit kasama sa bentahan, pero yung iba ay kukunin nila. So, pag
pag-usapan nyo na lang. So ito po yung pangalawang kwarto naman po dito. Ayan. So ganun din po, may aircon. Ayan, ito yung kanyang kama. Ayan po. So ito po yung kanyang CR naman po. Ayan. So ito naman po yung CR po niya, papakita ko sa inyo. Ayan po. So ito yung kanyang laboratory. Ito yung kanyang bowl. At ito po yung kanyang shower naman po. Ayan. So ang ganda ng bahay. Meron din pala silang heater. Ayan po. So ang ganda. At puntahan naman po natin yung kanyang master bedroom. So ito na po yung master bedroom. Ito po. Ayan. Ang ganda. Ganda yung master bedroom. So ito po yung kama ng master bedroom. At laki ng TV, oh. Ilang inches kaya ito? Nasa 50 plus siguro o 60, ganun 70. Ayan. So dito po kitang-kita yung highway. Ayan po, dyan sa part na yan. So ito naman po yung kanyang CR. So yan, CR. So ito po yung CR naman po nung master bedroom. Ayan. Okay, so ito yung laboratory. Ayan po. At ito naman po yung kanyang shower naman po. May tao kaya dito. Ayan. So ito po yung kanyang shower. Ayan. So naipakita ko na po sa inyo itong mga kwarto po niya. Pero ang maganda dito, kung meron kayong guest at gustong may guest kayo dito na makikitulog or mag-stay dito ng mga ilang days, mga ganyan, ay meron po silang sariling kwarto naman po dito. So ipapakita ko po sa inyo yung kwarto po nila dito. Ayan. So ito po yung kwarto ng guest kung sakasakali po. Dito po. Ayan. So ito yung kama. At meron din po itong sariling CR. Ito po. May sariling CR po siya. Okay. Ayan. Okay po. So, ang presyo pala ng property nito, ayan, ang sabi ni nanay ay 13 million. Ayan po, 13 million daw po yung presyo ni nanay. So, nay, yung presyo nyo na 13 million, hindi na, negotiable pa ba? Hindi na. Yun na talaga yun kasi inano ko na all the way na yung lote. Oh, buo nang binebenta nyo yung lote. Oo, buo nang ibebenta. Opo, okay. So, yun po. 13 million. Yun po ang sinabi ni nanay. Kaya, yun ang pinaka-presyo po nila. Pinaka-fixed price na po sa presyo po nila. Opo. So, puntahan naman po natin yung sa may likod ng property, yung ano po nila. So, ito pala, may nakalimutan ako. Meron din po palang CR dito. Ito naman po yung powder room. Dito po yung CR po ng mga kaso nga lang nakasarado. Diyan po yung ano po nila. Kung may mga bisita pa pong dito sila magsi-CR para. So, dito naman po tayo sa side. So, dito na ako nag-start magkumuha ng video para may pakita ko rin po dito sa side ng bahay. So, may mga punong tinanim po sila dito. Mayroon yung ang tawag sa puno na ito, yung maasim. Ayan. At may mga sili dito. Sili, bayabas, at yung katuray. Yung part na yan, masarap yung katuray, lalo yung ganyang bulaklak. Pag namulaklak yan, kinukuha namin, tapos nilalagyan namin ng kamatis, tsaka bagoong. At yun nga yung nilalaga namin. So, may iba't ibang mga puno na nakatanim dito. May mulberry. Ayan. At di ko alam kung ano yung puno na yon. Kaya na lang pong bahala kung ano yung klaseng puno na yan. Merong sampalok. May mga puno ng mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 na puno ng mangga. At ito po, ipapakita ko po sa inyo. At ano ko na rin po. Ito po yung kanilang likod. Ayan. At andyan po yung labasan kung saan ako nag-start. Kung saan ako naputol na magkuha ng video. Yung part na yan. So, ito po yung mga kwarto po niya sa likod, dito sa likod. Kita po dito. Ayan. At hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 6, 7 yung kanyang mangga.
pala, may mangga dito. Tapos ito po pala, meron din po palang ano dito. Ang sabi sa atin kanina, may CR dyan eh. Ang sabi yata sa akin kanina, may CR dyan. CR po ng staff. O kung may caretaker po kayo, ito po. Ito po ay kasama na rin po ito sa bentahan. So, bahay din po ito ng, kung sakali may caretaker po kayo o may staff, dyan po ninyo patitirhin. Ayan. Yun po sabi sa akin ni nanay kanina. So, ipapakita ko sa inyo yung muhon po dito na boundary po niya. Ito po yung mga muhon. Ayan. So yun po, may muhon po doon. At meron po din muhon dito. Ayan. At kung nakikita niyo po, nasakupan to. Meron na daw po silang usapan dyan nung may-ari sa bahay po na ito. Pero yung ibang ano dyan, iba na po yung may-ari po dyan. Ibang title na po yung andyan. So meron din muhon doon. Ayan, papakita ko yung muhon dito. Ayan po yung muhon. Ayan. So may bayabas, may guyabano, may mga puno ng saging. Ayan po. At ongoing po yung paglalagay nila ng ano po dito, yung bakod dito. Kung sakali, tutuloy nyo na lang po siguro yan kung kayo po makabili. Hanggang dun po yan eh. Boundary po dun sa may mga saging. Ayan. So pwede kayong dumaan din po dyan. Pwede ka rin maglagay ng gate dyan palabas. Kasi kalasada rin po, right open na rin po yan ng mga tao dito. At saka meron pa pong kabahayan daw po dyan sa part na yan. So, ang ganda. Maganda yung property. At ulitin ko nga po, ito po ay 3,000 square meter more or less po. At ito nga po ay ang presyo po niya is 13M. At nakita nyo naman po na kung anong sinabi nung may-ari o yung mag-asawa, kung negotiable pa ba yung price ng property na ito. Nakadepende na po yan. Kung sakaling kaya po ninyong i-negotiate pa, kausapin natin sila. Yan po. Inattend naman po kung sakaling mag-viewing po kayo at yung nasabi sa akin, in case na may client kayo na titingin, ay kung sakaling wala kami, tawagan nyo kami. Kasi binigay ko yung number ko at kinuha yung number po nila para in case po na mag-viewing kayo at wala sila, ay itatawag ko lang daw po sa nila para alam po nila. Ayan. O baka ano po, para makauwi sila agad kung sakasakali. Ayan. So, kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property po na ito, ay tumawag lang po kayo sa akin para ma-explain ko po o masagot ko po yung katanungan nyo po sa property na ito na house and lot. Sa likod ay pwede mong gawing farm at sa harap pwede mong gawing commercial. Kaya ganda, ang ganda yung property na to along National Highway. BC Road po yan, maraming dumadaan dyan ng mga, at may dumadaan din po dyan na bus. Dati yata ang dumadaan po dyan ay papuntang Baguio, papuntang Cabanatuan. Tumigil lang po sila kasi po meron pong ginagawang mga tulay po dyan sa papuntang Cabanatuan. So pag nagawa po yung tulay na papunta po sa Cabanatuan, pag nasa ayos na po nila, siguro magre-resume na po yung bus na yan, yung Solid North na bus po na yan. Ayan. So hanggang dito po muna. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe at pakihit notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At ganoon din po, kung sa aking Facebook, pakipollow nyo po ako para ma-update din kayo sa mga binablog ko mga property na kagaya nito. Ayan, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.